Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa umiinit na masasabi na nating girian sa pagitan ng Kongreso at ng mga Duterte, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. So kung mapapansin niyo po dun sa pamagat ng ating video is tinabla na ba ng Kongreso ang mga Duterte. So sa aking opinion, well, halata naman na tinabla na talaga ng Kongreso ang dating Pangulo at si Vice President Sara Duterte dahil dito sa ginawa ni Speaker Romualdez na pagkundina sa ginawang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinundi na nga niya yung isa sa mga kongresista na Makabayan Black at nilahad ng Pangulo, ng dating Pangulo na ang Kamara, ang Kongreso ay corrupt, bulok, ika nga. So, pinaka-corrupt, pinaka-bulok na organisasyon sa ating gobyerno. Na siyempre, inaasahan naman natin na ipagtatanggol ni Speaker Romualdez. Pero kumbaga follow up na lang to dun sa mga nauna kong video patungkol nga po dito sa girian ni Speaker Romualdez at ni Pangulo ni Vice President Sara Duterte. So dagdagan pa to dahil inalis na bilang Deputy Speaker si Congressman, dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, na alam naman natin na masugid na taga-suporta at masasabi na rin natin political advisor ni Vice President Sara Duterte. So, masasabi ko na ngayon ng with confidence ika nga na itong mga galawang ito ay nakalinya na sa mga darating na national election. Ang una na nga po dito ay itong midterm election natin nagaganap sa 2025. Yun pong senatorial election kung saan kinakailangan bumuo na. At ginawa ko na rin ng video to. Ipapaalala ko na lamang po sa inyo na kinakailangan makabuo si Vice President Sara Duterte ng matibay na line-up para sa preparasyon niya sa pagkandidato niya sa 2028 national election. Kumbaga, hindi na natin pwedeng lokohin ng tao ngayon dahil well, matalino na ang tao ngayon pagdating sa politika na alam naman natin na ang lahat ng mga yan ay mga galawang paghahanda para sa mas mataas na posisyon. Doon, agree ako doon sa ibang mga politiko na sinasabi nilang itabi muna ang politika at ituon ng isip, mag-focus sa pagbuhay ng ating ekonomiya, pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Pero ang lahat ng yan ay palamuti lamang at ang hangad ng bawat isa sa mga politiko na yan ay umangat pa sa kanilang posisyon. At ito na nga pong 2025 national election, itong senatorial election, ang unang hakbang ika nga papunta sa Malacanang. Bagamat napakaaga pa para palitan na si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 ay hindi mo naman maiaalis. Siyempre, kinakailangan kumbaga sa building kailangan matatag ang pundasyon mo. So dito pa lamang sa baba, kinakailangan matatag na ang pundasyon ng mga nag-aambisyon para sa 2028 national election. At hindi na rin maitatanggi ni Speaker Romualdez na inaasam niya ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos at
nakikita ko sa kanyang body language, sa kanyang ika nga galawan, na gusto siyang kumbaga ipinipresenta niya ang kanyang sarili para siya ang maging manok ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 national election. At ang unang hakbang na ginawa na nga ni Speaker Romualdez ay kinuha niya ang suporta ng Kongreso, ng mga kongresista. At nabalitaan nyo naman sa telebisyon na buong-buo daw ang suporta nila kay Speaker Romualdez. Ewan lang natin, baka napipilitan lang yung iba dyan dahil alam naman natin na kapag ikaw ay hindi panig sa speaker ng Kamara, marami kang proyekto, marami kang pondo na maiinit. So, syempre, yung mga kongresista na yan ay nangangapayan. Alam nyo, matagal na at luma ng kasabihan itong aking bibitawan sa inyo. Pero sabi nga nila, at ng mga matatandang politiko, sa politika, walang permanenteng kaalyado, walang permanenteng kaibigan. Ang permes na naiiwan sa isang politiko ay ang kanyang pangsariling interes. At yan ang nakikita natin ngayon sa ating mga telebisyon, sa ating mga balita, sa mainstream media, sa social media, na kung saan nakikita natin ang mga personal na interes ng mga politiko na ating ibinoto. So hindi ko rin masisi si dating Pangulong Duterte na nang sabihin niya na ang isa sa mga pinakabulok at pinakakorap na organisasyon sa ating bansa ay ang Kamara. So, siyempre alam niya yan dahil naging Pangulo siya ng ating bansa. Alam niya ang mga ahensya na talagang sagad sa korupsyon. At alam naman natin lahat yan. Pero merong isang katanungan na dapat din nating i-address sa girian na to. Saan papanig si Pangulong Bongbong Marcos? Well, ang natural na pagpanig naman siyempre niyan dapat sa kadugo. Kaya inaasahan ng marami at inaasahan ko rin na ang papaboran niya ay si Speaker Romualdez na kanyang kadugo. Pero may nakakalimutan ang mga Marcoses at ang mga Romualdez. Kung matatandaan ninyo nung nakaraang eleksyon, bago pa ito, nung nakaraang national election, na kung saan kumandidato si Pangulong Bongbong Marcos bilang Vice President, ay tinalo po siya ni former Vice President Leni Robredo at napakalaki ng inilamang ni dating Vice President Robredo sa kanya. At nung kumandidato siya bilang Pangulo, kamakailan lamang itong nakaraang national election ay siyempre nanalo siya. At ang nagpanalo sa kanya, at alam naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ang nagpanalo sa kanya ay si Sara Duterte. Sabihin na natin marami siyang botante na walang duda ron. Pero yung ekstrang, masasabi natin yung ekstrang 14 million, 13 million na dumagdag sa boto niya, hatak ni Vice President Sara Duterte yun. Kaya siguro sa mga oras na to, maingat ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga kilos dahil isang maling kilos lamang niya, mangangahulugan ito ng well, siyempre, pagkasira ng kanyang political career. So, hindi niya pwedeng banggain si Sara. At para naman doon sa mga kongresista na masyadong nabibigla sa kanilang mga iginagawi, maaaring suportado kayo ni Speaker Romualdez, maaaring suportado kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, pero nakakaligtaan ninyo na ang suporta ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang PNP, ang AFP, ay
nakasuporta sa mga Duterte, lalo na po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at siyempre kay Vice President Sara Duterte. Di ba nabalita nga na di umano merong namumuong kudita sa loob ng AFP ba o PNP, pero pinabulaanan ito. Sabi nga nila kung walang usok, walang apoy. So baka naman na may namaraan o may namagitan para wag magkaganon. Kumbaga, siyempre hindi natin alam kung sino. Ayoko naman sabihin na namagitan si Sara Duterte para bang may alam tayo doon. Pero garantisadong may namagitan. At gumaganda itong kwento na to at tututukan po natin ito. So dito ko muna po tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pong mga video, ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.